So, ayan, hello guys. So, ayan guys. So, sa mga nagtatanong nga dyan guys, kung totoo nga ba na nawawala ang Riley, hindi ko rin alam guys. Pero, feeling ko totoo guys. Kasi, kung hindi yung totoo guys, bakit sila umiyak? Diba para naman silang tayo kung iyak sila nang wala namang dahilan, diba? So, para sa akin, parang totoo siya guys. Kasi, lahat sila nag-post na Zylin is missing, ganyan-ganyan. Ang Zylin ay nawawala, sila Side and sila Ate Eileen. So, sana naman makabalik na po talaga yung Zylin. Kasi miss ko na din yung mga sweet moment nila. Hindi naman sila sweet moment, basta ang mahalaga is ligtas sila ngayon, nasa mabuting kalagayan sila. Kaya sana naman, wag niyo naman i-bash ng i-bash yung Manic Spam and yung Layfam na prank lang yon. Kasi masamang mag-prank ng nawawala ng hindi naman pala nawawala. Parang ang sama-sama naman kasi piling ko hindi talaga yun magagawa ng Manic Spam. So siguro kung nandun ako guys, sasabihin ko talaga ang lahat na hindi yun totoo. Kung na hindi totoo na umalis. Pero wala, di ba? Paano niyo naman sasabi mga basher dyan na nawawala, di ba? Alam mo kung nandun lang talaga ako eh. Baka mag-post na ako din ng naiinis ako. Dahil hindi kasi guys, ganito kasi yan. Dapat sinisigurado nyo muna guys kung totoo ba na nandun lang sa bahay nila. Bakit hindi kayo pumunta doon? 'Di ba nasa La Union sila? Hindi nga natin sure kung andun lang nga sa Manix house or sa Manix Spam sa La Union. 'Di ba nga ang sabi nila Ate Aya as andun sila sa La Union, doon nawala ang Zylene. And yung si Mamay ay din. Nag rin siya, nag-post din siya na umiiyak siya. Sila Kuya Yuki ay, ng buong Manix, ng kila Kuya Zylie, kila Ate. Kaya, feeling ko, totoo yung mga nila. Kasi, guys, hindi naman, if ako yung nasa kalagayan yon, hindi naman ako magsasabi na magpo-post ng nawawala ang Zyling kasi masama yun, di ba? Siyempre may mga fans din na nag-aalala, and yung may mga pamilya din nag-aalala. Kaya feeling ko hindi yung magagawa ng member ng Manix Pump and ng Yay Pump kasi parang grabe naman yung prank na yun kung gagawin nila yun. Kaya naniniwala ako na hindi yun prank, hindi yun hindi ganun, ganyan. Basta mga basher dyan, wag naman kayo mag-bash agad kasi hindi nyo naman natin alam yung buong kwento. Wag din kayo magbabash kasi ang dadami ko talaga nakikita na ganito. Ay, prank lang yan. Ganyan, 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 ganyan. Kung prank yun, edi sana nahanap na agad nila kasi syempre, kung prank yun, hindi naman nila yung papatagalin ng ganun, di ba? O, kita nyo ngayon. 'Di ba? Parang nagiging masama pa ngayon. Nagiging ang sasama ng mga basher kasi hindi naman nila alam yung buong kwento. Agad-agad na lang silang sasabi, ay prank lang ba yan? Prank lang ba yan? Huwag kayong manghusga sa mga tao na prank lang yon kasi hindi yun prank. Kasi ako, pangarap ko makapasok sa Manexus and never ko pang in-expect na ganyan yung mga magiging ugali nila. Kaya sana wag niyo naman silang i-bash. And ito pa ha, kung hindi kayo naniniwala mga basher dyan ng nawawala ang Zylene, wag na lang kayong mag-comment kasi naiinis. Madami din na angry din sa mga nagko-comment na hindi daw yung totoo, prank lang daw yon. Bakit prank? Prank, meron, oo, siguro kaya nilang gumawa ng prank pero hindi nila kayang mag-post pa sa FB, sa Facebook, or sa kahit na ano pa mga channel dyan na may nila, kung hindi naman talaga totoo. Di tignan nyo yung mga repost nila Ate Eileen kung ilang oras na, and may sinabi pa nga si Kuya Yuki ay na yung repost down ni Ate Eileen na 11 hindi ko alam kung anong oras na, basta nawawala na doon pag-repost pa daw. Sabi ni Kuya Yuki ay doon yun sa cellphone nila na konektado sa cellphone nila Kuya Yuki ay doon yung sa TikTok app na yon. Yung TikTok account daw kasi ni ni Ate Eileen is gamit kay Kuya Yuki. So kaya sila daw yung nagre-post noon. So wag naman agad-agad kayong babash ng kung ano-ano kasi hindi naman natin alam. Alam niyo ako din gano'n stress din ako. Hindi naman sa sobrang super stress kasi